Sabi ko sa kanya, kung lulukuhin mo lang ako, sabihin mo na agad sa akin. Kasi kung mahal mo yung tao na yan, bibigay kita. Huwag mo paabutin ng time na mahuli ko at makakuha ko ng ebidensya. Marie Chris, ikaw ba ay talagang may kalaguyo? Yes, ma'am. Hindi ko na po alam kung ano nangyari sa akin. Pati pera binibigyan mo? Opo. Diyos ko, Marie Chris. Alam mo na may asawa si Marie Chris, di ba, Jerome? Yes po. Oh, ba't mo pinapakialaman? Yung asawa ko mabait yan, ma'am. Mabait yan. Ayan, Huwag mo sabihin sa akin yan ngayon. Huwag mo sabihin. Huwag mo sabihin sa akin dito. Pakiusap. Tanggapin niyo yung parusang ibipapataw ko sa inyo. Saka natin pag-usapan ulit pagkatapos ng parusa. Handa akong buuhin ulit pagdating ng panahon. Sir Rene, kamusta po? Ano po yung nangyari po sa inyo? Pumunta ko po sa RTI nung time na yon. Purpose ko lang po talagang ireklamo sila. Mas inano niya yung lalaki, pinaniwalaan niya. Kaya tuloy-tuloy lang ako na hulihin sila hanggang sa nahuli ko po talaga nung May 4. Nung nabasa ko nga po yung mga pananakot, na iba po yung isip ko na dahil naawa rin po ako sa mga anak ko, hindi ko naman po kayang isakripisyo yung kinabukasan ng anak ko pag nakulong nanay nila. Kaya mas pinili ko na lang po na ayusin kahit mahirap. Pagbabanta po, kanino gaaling? Kay Jerome Francisco. Sa asawa ko naman sabi na yun nga po, pag niyayayang lumabas, pag ayaw niya, ikakalat daw niya yung intimate pictures nila sa kumpanya, sasabihin daw niya sa kumpanya, tapos magkukomment siya sa reels ko, isisend daw niya yung intimate pictures nilang dalawa, kakalad ka rin daw siya palabas sa PAW, tapos masarap daw mamaril sa lugar ko, tapos mayroon pang rektang sinabi na, yun nga po, sasalubungin ko raw yung bala dito pag pumunta siya. Balita po namin, nagkabalikan po kayo ulit ng inyong pong misis. Ano po yung naisip po ninyo, bakit nyo po ulit siya tinanggap? Number 1 po talaga ma'am yung mga anak ko, kinabukasan ng mga anak ko. Sobrang sakit po yung sakripisyo ko yung ano nila kasi tulad na yung panganay ko. Nagblanko sa school simula nung nangyari. Pati yung biyanang ko nga po, nasira yung relasyon ko, sinisi pa ako. Kahit naging mabuti ang manugang naman ako. Pero okay lang. Gusto ko lang po talagang makatapos yung mga anak ko. Kasi kung ipagpapatuloy ko pa yung kasong adultery, masisira po kinabukasan ng anak ko. Di ko naman po kaya yun. Di baling ako na lang po magtiis. Kay misis po, buti po natanggap nyo po siya. Ano po yung naging rason? Aside po dun sa mga anak po ninyo. Sa unang interview, sinabi ko naman po talaga na mahal ko po ang asawa ko. Basta panahon na lang po. Kasi sa ngayon po ma'am, kahit ganun, masakit pa rin po. Titiisin ko para sa mga anak ko. Naibalik na po yung tiwala at pagmamahal po, sir. Sa tiwala po, 50-50. Kasi 20 years ma'am, ngayon lang po niya ginawa to. Kahit saan ako pumunta, wala akong problema. Kahit saan siya pumunta. Ngayon, dahil sa nangyari nga pong pagsisinungaling niya sa akin, hindi ko po masabi na buo pa rin yung tiwala ko. Ngayon, kung gagawin niya ulit, wala na po akong ipapahiya. Pag once na malaman ko, ako na mismo maghahatid sa kanila, dalawa ng lalaki niya sa impyerno. Ma'am, ikaw naman po, ano po yung naging aral po or naisip nyo po? Bakit nyo po binalikan po si Sir Rene dito sa pamilya po ninyo? Mas mahalaga pa rin talaga yung pamilya. Na mali yung ginawa ko, ma'am. Walang magandang dulo. Sa huli ako rin yung kawawa. Ano ma'am yung sinasabi nitong Jerome sa inyo? Bakit po napag-isip-isip nyo po na kumalas na po sa kanya? Simulat sa pool kasi pag nag-aaway kami, lagi siyang nagbabanta. Minumura niya ako, gano'n. Tapos lagi niya sinasabi na yung mga picture namin, sisend niya doon sa GC. Ako kasi ang may hawak ng mga drivers. So mayroon kaming GC doon. Andun lahat, yung mga boss, ako, lahat ng drivers nandun. Pag nagagalit siya sa akin, binabantaan niya ako palagi na pag hindi ako umayos, hindi ako sumunod sa gusto niya, isisend niya lahat doon para malaman ng lahat. Pati yung mga pictures namin. Pero ma'am, nagtangka na po ba siya mag-send sa mga ka-office mate po ninyo, sa mga boss po ng kumpanya? Doon sa office phone na ginagamit, alam niya kasing ako ang mahawak nun. Nung time na yun, gabi yun, inaabot kasi ako ng alas 10 sa trabaho eh. Nagtatalo rin kami nun. Sinend niya talaga dun sa office phone
Hindi lang ako nag-i-screenshot kasi ayoko nga magkaroon ng pictures namin yung cellphone ko. Kaya hindi ko nakuha yun. Ngayon ma'am, ano po yung matimbang po sa inyo ngayon? Siyempre, pamilya ko, ma'am. Mas mahal ko sila. Kaya inaayos ko lahat. Mahirap ayusin pero kailangan. Ano ma'am yung pinagsisisihan po ninyo? Marami, ma'am. Marami akong pinagsisisihan. Sobrang dami. Unang-una na yung tingin sa akin ng mga tao. Yung nasira yung pamilya ko. Hindi lang yung pamilya ko dito, yung binuo naming pamilya, kundi yung mga magulang ko, kapatid ko, mga relatives ko. Nagkaroon din ako ng mga kaaway. Hindi naman maiwasan pag-usapan nila. Pero pag nalalaman ko, nagre-react din naman ako. So yun nga yung sagot nila sa akin. Ginagawa nilang panangga yung nangyari sa akin. Masakit pero gano'n talaga ang buhay. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Tsaka salamat kasi andito pa rin tayo, hindi mo ako binibitawan sa kabila ng nagawa ko sa iyo. Tsaka nangangako ako na hindi na mauulit. Pangako. Tututukan natin itong kaso po ninyo. Magpa-file po tayo ng demanda po laban dito kay Jerome. But since nagbabalikan po kayo ng misis po ninyo, yung pagbabanta po tsaka yung mga masasakit po na salita po ang maaari po nating idemanda dito kay Jerome doon sa kanyang residential address. So ano po yung pwede possible po na gawin po natin ngayon doon sa reklamo po nila Sir Rule? According sa complaint niya, kung sakali makuha natin, mapanyayahan at tumalimat at tumalo dito, siyempre pagharapin natin. Problema niya, nagugulo ba? May mga banta sa akin po. Babarilin daw ako, sisirain sa trabaho para lang sumama yung asawa ko pag umatake yung libog niya. Matigas sa mukha. Tapos ako pa yung tatakutin na na-trauma daw siya. Siya pa na-trauma eh. Ako nga babarilin niya eh. Ako nga pinagtangkaan niyang patayin. Siya pa na-trauma. Anak po kasi siya ng pulis. Iproseso natin. Yung mga grave threats na ganyan is a criminal case. Sa ngayon, i-try namin ang aming magagawa. Subukan namin panyayahan at kung dumulog siya, tumalima, pagharapin natin in person kayong dalawa. So, pag neighbor talaga, mag-file ka ng complaint. Napuntahan nyo na po ma'am kanina sa bahay po. Sino po yung naaktuhan po ninyo doon? Nanay lang. Pinaano namin kung ano doon talaga, wala talaga. Tinawagan yung anak, kinakausap ko eh. Wala talaga. Nagda-drive daw po. Sinabi namin, iharap para malaman kung ano yung totoo at tama. Di po ba? Pero wala talaga, negative talaga. So ngayon po, sir, ano po yung magiging proseso po natin dito sa kaso po ni Karapatan niya mag-complain talaga. Iproseso natin. Pwede na palang direct filing yung kasong idinulog ko sa kanila, nilapit ko. Maraming salamat to. Opo, bagaman hindi po sumipot, no, wala dun sa bahay po nila itong si Jerome at ginawa naman po ng barangay yung pagpapatawag pero hindi nga po siya nakarating dito. Pero yun nga po, magpa-file na lang po tayo ng demanda. Then si ma'am naman po ay nagkaroon na po kayo ng assessment kanina po. Tama ma'am, no? Ano po yung sinabi po sa inyo ng VAUSI? Pinagawan lang ako ng salaysay tapos blatter na din and then dinisclose ko rin sa kanila kasi na inaasikaso ko na to sa PNP. Meron akong appointment sa NCMH. Hintayin ko na lang yun para makapag-direct filing na rin ako. Tanong ko lang sir, hanggang ngayon pa rin po ba ay po itong si Jerome, naninira pa rin sa inyong pamilya? Nagchat-chat siya, minumura niya ako dahil na-trauma nga raw siya. Siya pa ang na-trauma simula nung nasira po ninyo yung pamilya po niya? Yun nga po eh, ang kapal ng mukha, siya pa na-trauma eh. Ako nga yung binantaang babarilin niya, siya pa na-trauma. Ano po kung meron po kayong gustong sabihin sa kanya, last words sir, ano po yung gusto po ninyong sabihin? Ayun, magdasal na lang siya. Konti na lang, konting tiis na lang. Magdasal siya na hindi ako papanigan ng batas dahil pag pinanigan ako,
Ando, nag-aantay si Dagol at si Piryong sa kanya. Ilalaban niyo po yung kaso. Ilalabang ko po. Ayan po, natapos po ang inyo pong counseling, doktora, dito sa mag-asawa po nito. Overall po, doktora, kamusta po yung counseling, yung assessment po ninyo sa kanila? Okay, in the first place, talagang sabihin na natin, ito yung sa mga kaso na talagang hindi naaalis ka agad ng parang isang iglap, sabihin mo matatapos itong ganitong ano. It is a process. Kasi yung healing process ng both ng babae at ng lalaki or ng mag-asawa sa ganitong pagkakataon, talagang kinakailangan magtulungan sila. At this point, nakita namin kasi na merong si Rene ng tinatawag nating early signs of major depressive disorder dahil kasi nga yung mga symptoms na pinapakita niya, talagang umabot siya sa puntong nawala siya sa focus, nagkakaroon siya ng pagkakataon na medyo nagiging irritable siya or madali siyang magalit na talagang kinakailangan sa ganitong pagkakataon ayusin natin kasi bilang padre de pamilya, siya mismo kahit nasabihin mo na yung asawa niya may kasalanan dito, siya pa rin ang importanteng tao para mabuo yung pamilya. Hindi kasi pwede na sabihin natin na ang magkakaroon ng todo-todong effort dito si Marie Chris dahil kasi ang ano niyan yung kung paano tanggapin. Forgiveness is so easy, but then to reconcile is different. So pag sinabi mo, oo, kaya kitang patawarin, pero kung magkakabalikan tayo, ang hirap. Yun yung mahirap na parte. Kaya yun yung dapat bigyan ng pagkakataon na pagsumikapan nila. It's a good thing na kasi ang pagkakataon dito, kung si Rene meron nagkakaroon ng simptomas na ganito, ito namang si Marie Chris, yung possibility na tinatawag natin PTSD, pwedeng mangyari. Dahil kasi doon sa kanyang naranasan, possibility na trauma ito. So pwedeng maganda din na tumulong kayo na meron siyang assessment. So, sana mapaagal ang assessment. Ngayon, however, basically, when we talk of this kind of yung sa couples counseling, isa sa napakahirap na ayusin is magkaroon ng trust or pagtitiwala ulit sa isa't isa. Maaring maging honest na tayo na parang sasabihin natin, umaabot sa punto na chine-check mo every now and then, tignan mo yung cellphone, pinapakita ko to, pero it's not enough. Di ba sinasabi nga natin, kung pwede nga lang bayaran ng tiwala, binayaran ko na. Parang ganun, pero kasi hindi So it is supposed to be na in-earn yun. Parang kung pwede, puntos araw-araw, 1 point, hanggang sa umabot ng 80 to 90, hanggang sa maging 100% yan. It will take time. Sa akin lang, sana umabot sila sa punto na sinabi ko nga sa kanila, huwag niyong sayangin yung oportunidad na binibigay ng RTIA dahil kasi unang-una, nakialam si Sir dito dahil kasi gusto mag-ayos kayo at hindi yung para magkahiwalay kayo. Una, nagbigay kasi ako ng medication para sa ganun. It will, more or less, mood, anti-mood shifting na talaga nangyari. Kasi may mga mood swings na nangyari because of irritability. And then the other medication is for him na medyo maging maayos yung kanyang tulog. At this point, hindi ako makapagbigay ng medications kahit na nagtanong na ako sa doctor kasi nga subject siya for assessment. Pag naging kalmado yan, baka mamaya walang makitang traces of trauma. So gusto ko kaya nga sabi ko, kailangan mabigyan ng pagkakataon na maayos sana kaagad yun. And then secondly, malaking bagay ako sa akin na sana maintindihan nyo na yung ginagawang ganito ng RTIA para sa mga pamilya na gustong magkaayos, malaking factor yun kasi bihira yung oportunidad na naibibigay yung ganito. Alam nyo, yung iba, mas maganda pag sinabi ganun, ay hindi pala kayo kasal, di bakit hindi kayo magkahiwalay? Pero kasi si Sir, naniniwala pa rin siya na hindi ito tungkol sa pagiging forever. It is supposed to be na you have to grow together forever. Kasi pag nagmahal ang isang tao, hindi naman ibig sabihin nun, hindi kayo makakaranas ng mga pains, ng mga frustrations, lahat. Kasi yun yung mga tinatawag nating growing pains. Pero sana, umabot tayo sa punto dahil kasal kayo, walang iwanan.
Again po, Doktora, maraming salamat din po sa mga kind words po ninyo at makakaasa din po kayo na tututukan din namin itong mag-asawa po na ito after po ng inyong counseling at patuloy pa rin po yung pagsuporta nyo po sa aming programa at kay Idol Rafi. Maraming salamat po. Sinabi niya na huwag ko raw sayangin yung binigay ng pagkakataon ni si Rafi na magkaayos kami mag-asawa dahil yun naman daw po talaga ang purpose ng programa. Willing naman po talaga din po ako. Sinabi ko na rin naman po to nung una kong na-ere na handa po akong ayusin yung problema namin. Tsaka maraming salamat po dahil yun, baka makatulong po sa akin. Hindi ko alam na mayroon palang gamot na at nabigyan po ako ni Doktora. Maraming salamat po talaga. Nagbigay ng mga payo si Doktora, lalo na tungkol dun sa kung paano ko mababalik yung trust ng asawa ko. At saka wag daw ako mag-give up, lalo na sa anak ko. Marami siyang binigay na payo. Salamat. Salamat sa second chance. Yun lang. Gawin na lang niya kung anong yung tama para sa pamilya namin. Wala na rin naman ako magagawa. Nangyari na lahat. Kung kayang ayusin, aayusin. Maraming salamat po talaga. Ito na po na kahit papano malaking bagay po talaga yung tulad ng yung problema ng mag-asawa na naayos po. Tapos yung kaso unti-unti na pong sana po lalo pa pong humaba po yung buhay niyo, Idol. Para marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po sa inyo, Idol. Salamat po, Idol. Thank you po. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi mga taong inapi.